Iglesia Katolika ay isa sa pinakamalaking relihiyon na nagtataguyod ng doktrinang mayroon talagang langit at impyerno. Ngunit alam ba ninyo na biglang nag-iba ang paniniwalang ito? Samahan niyo po kami sa pagbubulgar ng isang doktrina walang batayan sa Biblia. Ang pagkakaroon ng lugar na tinatawag na langit at impyerno ay isa sa mga doktrinang itinataguyod ng simbahang Katoliko. Simula pa ng unang lumaganap ang pananampalatayang ito. Katunayan, sa aklat nila na may pamagat na siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, na isinulat ng isang paring si Enrique Demont noong 1963. Sa pahina 73, mababasa na ang langit di umano ay ang lugar na kinaroroonan ng mga kaluluwa ng namatay na nabinyagan sa kanilang simbahan na hindi nagtaglay ng kasalanang mortal o kaya naman ay nagawang makapangumpisal at makapagsisi bago namatay. Samantala sa parehong referensya ay mababasa mo rin naman na ang impyerno ay isa ring lugar na laan naman para sa mga kaluluwa ng namatay na hindi nabinyagan sa kanilang simbahan o kaya ay nagtaglay ng kasalanang mortal. Nagtungo ang grupong ito sa isang simbahan sa Calacang, Maynila na kung saan ay dumadagsa ang mga debotong Katoliko upang magsimba. Tinanong namin sila kung ano ang paniniwala nila sa pag-iral ng langit at impyerno ayon sa pagtuturo ng kanilang pastor. Oo, naniniwala ako. Kasi, di ba, yun yung, pinamulat ng Catholic religion. Meron, oo. Kasi, yan naman turo sa atin yun, mga Katoliko eh. Naniniwala lahat dyan eh. Ang langit na impyerno. Pag gumawa ka mabuti, kasi sa langit ka. Naniniwala ako. Kasi, di ba, sabi nga nila ng iba, kapag daw masamang tao ka, napupunta ka sa impyerno. Kaya kung mabait ka daw, sa langit daw, di ba, sabi nila. Ayun. Subalit alam kaya ng kanilang mga miyembro na iba na ang pananaw ng Santo Papa ukol dito? Batay sa pahayag ng Santo Papa, ang langit at ang impyerno ay hindi pisikal na lugar, kundi bagkus ay isa lamang kondisyon sa buhay. Ayon sa pahayag ni Pope John Paul II na nailathala sa pahayagang Today noong July 30, 1999, ang impyerno di umano ay isang kondisyon sa buhay, bunga ng pag-uugali at paraan ng paggawa ng tao na hiwalay sa Diyos. Alam kaya ito ng kanilang mga debotong mga miyembro? Tinanong namin ang ilang debotong Katoliko kung alam nila ang bagay na ito. Narito, tunghayan natin ang kanilang mga pahayag. Kung ano man yung mangyari, manggaling man sa Pope, still, from 2,000 years na nag-exist ang Catholic Church, still, the fact remains, andun pa rin yung hell, andun pa rin yung heaven. Kumbaga kasi, meron naman tayong sarili nating opinion, di ba? Meron tayong sarili nating pag-isip kung ano talaga yung paniniwalaan natin. And, syempre, para sa atin, ang main important na lang din is yung magkaroon tayo ng faith in God. Dahil sa akin, hindi ako agree sa sinabi niya. Hindi ako agree sa sinabi niya. Mas ako agree ako sa sinasabi niya. Para sa akin lang ha. Kasi hindi ka naman pwedeng pilitin siya na yun yun ang paniniwala niya. Ako yun ang paniniwala ko talaga. Sinabi ni Papa? Sa Roma mismo? Sinabi niya din eh, marami siyempre hindi sa kanya. Dahil tayo mga Katoliko na siya pa nga nagsasabi sa amin na manalangin para makarating sa langit. Sila pa mismo mga pare. Siya pa pinakamataas na nagsabi na hindi dapat maniwala. Hindi tama yung sinabi niya. Hanggang kailan itatago ng mga paring Katoliko ang katotohanan? Sa mahabang panahon niloko nila ang kanilang mga miyembro. Dahil dati, sa paniniwala nila, ay meron talagang langit at impyerno. Sumalit ngayon ay iba na. Ang doktrina kayang walang langit at walang impyerno ay nababatay sa Biblia. Ubo ka lamang ng isang lutong doktrina.